at isa ring first-class refiner. Sinabi nito na malayo ang kanyang mararating at sa selebrasyon na gaganapin ay plano nito na i-anunsyo na balak yan gawin si Yoon Sam na vice headmaster sa kanilang paaralan. Hindi ito nakinig at umalis na lamang upang magtungo kay Lee Yoon Xiao para pigilan ito sa gaganaping labanan. Siya ay nag-aalala para kay Lee Yoon Xiao dahil pati niya na malabong manalo si Lee Yoon Xiao kay Lan Zuan. Sumunod sa kanyang headmaster upang siya'y pigilan ngunit buo ang loob ni Yoon Sam kaya sumama na lamang ang headmaster para makita rin si Lee Yoon Xiao. Ngayon na ang hikinaptang araw ng labanan at ang lahat ng mag-aaral ay abala para pag-usapan ito. Nagkipon-kipon sila sa entabladong paglalabanan at makikita sa gitna nito si Lan Zuan at Team Kim na nagahantay. Habang silang lahat ay nagahantay kay Lee Yoon Xiao, si Lee Yoon Xiao naman ay palalabas pa lamang sa gravity chamber. Matapos ang ilang minuto, dumating na rin si Lee Yoon Xiao na punong-puno ng tiwala sa kanyang sarili. Bago pa siya makatapak sa entablado ay hinarang siya ng mga kaibigan at ng kanyang guro. Sinubukan siyang pigilan ng guro at nag-anunsyo pa na ipinapatigil na niya ang labanan. Hindi napatinat si Lee Yoon Xiao at hindi pinansin ang sinabi ng kanyang guro. Lumiretso siya sa entablado para harapin si Lan Zuan. Sinabi nga na ang laban ay mabilis niyang katapusin. Wala nang nagawa si Barong Yoon Sam kaya naghanda na lamang ito sa maaring pwedeng mangyari. Ilabas ni Lee Yoon Xiao ang kanyang hantas ng lakas. Kaya kinagulat ng guro at ng mga nakakita sa kadayaan ng mga naparang araw ay hindi pa ito nakakapagbukas ng chakra. Subalit ngayon ay isang nagitong tanap na first-tier martial warrior. Naglabas din ng antas ng lakas si Lan Zuan at nakita ng lahat na isa itong 9th-tier martial warrior at malapit na makatuntog sa susunod na level. Ang lahat ay naniniwala na si Lee Yoon Xiao ay matatalo dahil lamang si Lan Zuan nang siyang na maliliit na antas ng lakas kumpara kay Lee Yoon Xiao. Dumating ng headmaster at sinabing huwag maliitin si Lee Yoon Xiao. Nagsimula na ang laban at makikita na si Lee Yoon Xiao kailangan kang papalapit kay Lan Zuan. Sa bawat hakbang nito ay napansin ng headmaster ang kakaibang nangyayari sa paligid na tila ba yung mayanig ng kalupangan at ang rules ng mundo ay maayon sa kanyang dalaw. Ilang sandali pa ay napagtanto ng headmaster na ang gamit ni Lee Yoon Xiao ay isang mystic art. Nang makalapit si Lee Yoon Xiao ay naunang umatake si Lan Zuan. Bago pa tumama ang atake na ginawa ni Lan Zuan ay tumalon si Lee Yoon Xiao ng mataas. Nagpatuloy pa sa itaas na parabang lumatalon siya sa mga hangin sa paligid. Lahat ay nagulat at hindi makapaniwala, lalong-lalo na ang headmaster ng paaralan. Dahil ba din niya na sa simula umpisa ay magkakalukom ang lahat ng galaw ni Lee Yoon Xiao na tira pa ganado. Nanatili sa itaas si Lee Yoon Xiao nang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagkibol ang hangin sa paligid ni Lee Yoon Xiao at namuho sa isang direksyon. Nagulat ang lahat sa sinabi ng headmaster na si Lee Yoon Xiao. Daw, ay kumukuha ng lakas sa kalangitan at kalupahan. Sa ilang kumpas ng kamay at daliri ni Lee Yoon Xiao ay nabuo ang malalaking hugis kamay sa kalangitan at ang isa dito ay pinatama niya kay Lan Zuan. Hindi pa man nakakarating ang malaking kamay ay ramdam na ni Lan Zuan ang lakas nito. Pag nanghuli ay wala itong nagawa at buo itong sinalo. Nagulat ang lahat sa nangyari lalong-lalo na ang guro at headmaster. Dahil alam nila na ang ginamit ni Lee Yoon Xiao na teknik ay ang floating life seal na kilalang teknik ni Lord Yang Di. Hindi makapaniwala si Yoon Sam dahil isa lamang martial warrior si Lee Yoon Xiao kaya malabo na mangyaring mayroon itong koneksyon kay Lord Yang Di. Gayon din ang headmaster dahil siya mismo ay hindi madaong maunawaan ang rules ng mundo na kinakailangan para makapag-perform ng isang teknik kagaya nito. Matapos tamaan si Lan Zuan ay hindi na niya nagawang mapalaban pa. Nilapitan siya ni Lee Yoon Xiao upang guruin ang wakasan ng pagiging martial artist nito. Sinubukan pa siyang pigilan ng headmaster ngunit wala na itong nagawa pa. Huli na ang lahat dahil sinira na ni Lee Yoon Xiao ang lantian ni Lan Zuan. Hindi pa dito natapos ang ginawa ni Lee Yoon Xiao at tinupad pa nito ang pangakong pagdidilahan ng kanyang kay Lan Zuan. Nakuha na ni Lee Yoon Xiao ang pele ni Lan Zuan. Nagalit ang headmaster dahil sa ginawa ni Lee Yoon Xiao kaya lumapit dito sa kanya. Hinasama naman ito ni Lee Yoon Xiao at sinabing huwag makikialam dahil ito'y labanan at nakataya ang buhay ng bawat isa. Hinanong nito kung kilala pa niya siya. Silabot naman siya ni Lee Yoon Xiao na kilala niya ito bilang headmaster at naawan daw siya nito sa kadahilan ng lepas 100 taon na ito. Subalit Martial King pa daw ang nararating nito. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Lee Yoon Xiao. Lubos na nagalit ang headmaster at naglabas ng malakas na aura na siyang ninali para subkuin si Lee Yoon Xiao. Hindi natakot si Lee Yoon Xiao at sinabing sobrang tanda na nito ngunit lumalaban kay Ren sa bata. Umubugoy siya rito ay titiyakin niyang magbabayad ng 100 beses ang matanda. Umilib ang headmaster sa pinapakitang determinasyon ni Lee Yoon Xiao. Habang ang mga manunuot ay nahihirapan sa gilid dahil sa tindi ng pressure, si Barong Yoon Xiang naman ay napatando na si Lee Yoon Xiao ay gawin ni Emperor Gu Feiyan sa pagkilos at pagtasta.
Tuluyan namang nagalit si Li Yunxiao at inilabas na ang kanyang elixir para madagdagan ang kanyang lakas at pagbayarin ng headmaster. Sa puntong ito ay napuponsensya na ang headmaster at napagtanto niya na sobra na ang kanyang ginagawa. Matapos na ni Li Yunxiao ang elixir ay naglabas ito ng malakas na aura. Ilang sandali pa ay gumamit na ng kakaibang handsil si Li Yunxiao at muling nabago ang sitwasyon sa kalamitan. Nagpungkuhan ang hangin sa paligid pati na rin ang kahulapan. Hindi makapaniwala ang headmaster sa kanyang nararamdaman na takot sa harap ni Li Yunxiao dahil sa loob ng isang dekada ay tinagurian siyang pinakamalakas sa kanilang bansa. Suwalit kinakabahan at pinagpapawisan rin siya habang haharap ang lahat ng si Li Yunxiao. Habang patuloy na namumuo ang hangin at ulap sa kalamitan, ay napagtanto ng headmaster na ito'y kilalang technique ni Emperor Gu Feiyang. Ang Great Wind and Cloud Calm Technique na siyang ginamit ni Emperor Gu Feiyang para supuin ang 10 9-star martial sovereign levels. Inatigil ng headmaster si Li Yunxiao dahil maaaring may koneksyon ito kay Lord Yangdi dahil sa pinapakita nito ng mga teknik. Ngunit namang nagpapungaba ang headmaster at umalis. Bago ito umalis, ay sinabi niya na palalampasin niya ito dahil unang beses pa naman niya ito ginawa. At sa susunod na ito'y mangyari, ay hindi na niya ito papalampasan. Mumigil na rin si Li Yunxiao at agad na nag-medicate para ma-absorb ang kinain nitong elixir. Nakita ni Gurong Yunxiang na kakaiba ang ginagawa ni Li Yunxiao at ubus itong makakatulog sa kanya, kaya imbis na umalis ay sinabayan niya ito sa pag-meditate. Ilang sandali pa ay natapos na si Li Yunxiao, gayon din si Gurong Yunxiang. Parehas silang humat ng level. Hinati ni Li Yunxiao si Yunxiang. Nabigla ito sa nakitang paggamat ng level Li Yunxiao dahil kamakailan na may kapag-rating na nito sa martial warrior. Hiningan niya ito ng paliwanag at sinabing mag-uusap sila sa susunod na 3 araw pagkatapos ni Li Yunxiao magpahinga. Nakita ni Li Yunxiao ang potential na mayroon si Yunxiang at nais niya itong turuan sa pag-ensayo. Hindi nagsayang si Li Yunxiao ng oras at nagtungo sa gravity chamber para ipagpatuloy ang kanyang ensayo. Lahat ng kaumaganan niya sa lugar na yun ay nakaramdam ng takot at luwayo sa kanya. Umapalat din ang mabilis ang balita sa nangyari labanan. Kaya simula ngayon ay nag-iba ang patingin ng mga tao sa kanya. Sayo ni Li Yunxiao sa gravity chamber ay naging maganda ang naging resulta nito sapagkat umangat na naman ang kanyang lakas. At sa tulong ng Godly Evolution Technique ay mabilis niyang naibalik ang kanyang spirit power sa level kagaya ng first class alchemist. Nang nakabalik na si Li Yunxiao sa kanyang silid ay naramdaman niyang nag-aantay roon si Yunxiang. Tinangkapan niyang tumakas ngunit nahuli siya nito. Sa kanilang paghaharap ay nagulat si Yunxiang dahil nalaman niyang humangat na naman ang level Li Yunxiao sa loob lamang ng 5 araw. Inakala pa nito na baka gumagamit si Li Yunxiao ng elixir para mabilis mapataas ang kanyang level. Matapos ang maikling sermon ay dinerecho na ni Yunxiang si Li Yunxiao. Nais nitong malaman kung saan ito natutunan ang mga teknik na ginamit nito sa laban. Patid ni Yunxiang na ang mga teknik na iyon ay may koneksyon kay Lord Yangdi at Emperor Gu Feiyang. Nagpalusot si Li Yunxiao na natutunan niya ito kay Lord Yangdi. Subalit hindi ito pinaniwalaan ni Yunxiang sa kadahilan ng alam niya na kahit malakas ang pamilya ni Li Yunxiao ay wala itong naging kahit anong komunikasyon kay Lord Yangdi. Patid niya rin na ang isang teknik na ginamit Li Yunxiao ay hindi alam ni Lord Yangdi kaya malabong si Lord Yangdi ang nagturo sa kanya. Ang teknik na tinutukoy niya ay ang eksklusibong teknik na si Emperor Gu Feiyang lamang ang nakakalam. Dagdag pa niya, maaari niyang maluko at mapilog ang iba ngunit ibahin niya siya. Tinanong siya ni Li Yunxiao kung paano niya nalaman. Kagaya ni Li Yunxiao ay may tinatago ring pambihirang background si Yunxiang kaya hindi ito sumagot at hinayaan na lamang ang tanong. Kinailan ni Yunxiang si Li Yunxiao patungong Alchemy Tower. Doon ay kikitain nila ang magiging master ni Li Yunxiao para subukan si Li Yunxiao kung papasaba ito na maging disciple ng isang alchemist. Hindi pumayag si Li Yunxiao ngunit wala itong nagawa sa pagpupumilit ni Yunxiang. Tinanong ni Li Yunxiao kung sino ang tinutukoy ni Yunxiang na kanyang magiging master. Sinagot siya nito na ang magiging master niya ay isa sa pinakamagaling na alchemist sa Alchemy Tower at nahirapan siyang papayagin ito na kunin siya bilang isang disciple. Nang makapasok na sila sa Alchemy Tower ay agad tinawag ni Yunxiang si Jerome na abalang nagbibigay ng libreng leksyon patungkol sa alchemy. Hindi may pinta ang mukha ni Li Yunxiao dahil ang tinutukoy palang master ni Yunxiang ay si Jerome. Dahil sa pagiging abala ni Jerome ay hindi niya napansin na ang tinutukoy na mag-aaral ay si Li Yunxiao. Pinapante niya ito sa spirit tester para malaman kung ito ba ay papasa. Biglang dumating si Lu Yao at nagpasalamat kay Li Yunxiao dahil ang kapatid nito ay nagagawa ng mag-refine ng walang palya. Tinanong siya ni Lu Yao kung paano siya pasasalamatan. Pabiro namang sinabi ni Li Yunxiao na madali lang yan at pwede naman daw niyang ibayad ang kanyang katawan. Sa likod ni Li Yunxiao ay nag-aabang ang dalit na si Yunxiang. Tinatigi niya ito sa pakikipaglandian at pinapante na sa spirit tester. Pinalaan niya ito na kung hindi makakapasa si Li Yunxiao ay malalagot siya sa kanya.
dahil sa ginagawa nilang komosayon, ay napalingon na si Jerome. At doon napagtanto niya na si Li Yunxiao ang tinutukoy ni Yunxiang. Nabigla ni Jerome at hindi alam ang gagawin. Nagmungkahi ang isa nitong tagapakinig na palalayasin daw niya si Yunxiang at Li Yunxiao dahil sobrang gulo nito. Inagis niya ang nagmungkahi at dali-daling pumunta sa posisyon nila Li Yunxiao. Tinuri niya ito at pinagmalaki sa lahat. Pinatukan ni Yunxiang si Li Yunxiao dahil hindi ito pamabati kay Jerome. Nagulat si Jerome at nagmakaawa na huwag nang saktan si Li Yunxiao. Nagulat ang lahat sa inaasta ni Jerome. Tinanong muli ni Yunxiang si Jerome kung papayag ba itong kunin bilang disciple si Li Yunxiao. Sa titig ni Li Yunxiao ay batid na ni Jerome kung ano ang sasabihin. Hindi ito pumayag na kunin si Li Yunxiao bilang isang disciple. Napatigil ang kanilang kumosyon dahil may dumating na isang third-tier alchemist sa association na si Zhang Qingfan na nagbigay daan ng lahat para dito. Nang makita ito ni Yunxiang ay batid na agad nito kung ano ang pakay ni Zhang Qingfan sa association. Ayon ay ang malubhang karamdaman ni Princess Roxo na kinakailangan ng magaling na manggagamot. Tinanong ni Li Yunxiao kung ano ang nangyari kay Princess Roxo. Sabi ni Yunxiang na si Roxo ay may sakit na tinatawag na 5 yin terminal meridians, at kung tutuusin ay mabubuhay lamang ito sa loob ng 5 taon, subalit may isang 5 elements realm refiner, ang tumulong para mapahaba ng 10 pang taon ang buhay nito, at ngayon ay malapit ng sumapit ang ika-10 taon. Nagtataka si Li Yunxiao dahil alam niya na ang ganun sakit ay hindi basta-basta nagagamot. At kinakailangan ng isang legendary pill para magamot ito, sa makatuwid ay kailangan ng isang 8th class alchemist para magawa ang gamot na ito. Tinabalik ni Li Yunxiao si Yunxiang at sinabing magpapaturo na ito kay Jerome. Nakuha naman agad ni Jerome ang nais iparating ni Li Yunxiao, kaya sinuportahan niya ito para paalisan si Yunxiang. Niyaya ni Li Yunxiao si Jerome sa isang tahimik na lugar, at doon sinabi ni Li Yunxiao na kausapin si Zhang Qingfan at sabihin na maaari niya magamot si Princess Roxo. Nagduda si Jerome dahil hindi madali ang gustong mangyari ni Li Yunxiao. Nilinaw naman ni Li Yunxiao na kaya niya itong gamutin gamit ang Golden Needle. Pinigyan niya ng listahan ng mga materyales na gagamitin si Jerome at agad ding umalis para maghanap ng ordinaryong karayom na nakalagay sa